Ramdam din po ang pinaigting na seguridad sa Metro Manila dahil pa rin sa maitirayong checkpoint. May ipinatutupad ding alituntunin ang pulisya para mapangalagaan ang karapatan ng mga motorista at iba pang sibilyan. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Isa ang random checkpoint na ito na itinayo ng mga elemento ng QCPD Station 10 bilang bahagi ng tinatawag na target hardening measures at pagpapaigting ng police visibility sa mga kalsada sa Metro Manila. Na-avoid lang natin yon, no? Na-avoid lang natin dito sa Metro Manila yon, yung tinatawag na or spillover, no? Kaya ito nagtalaga tayo ng mas maraming checkpoint operations. Muli namang nilinaw ng pulisya na ang martial law ay umiiral sa Mindanao lang. Ang mga warrantless arrest at warrantless search hindi pwedeng gawin ng pulisya dito sa Metro Manila. Kung hindi nila buksan voluntarily, hindi natin pwedeng pilitin. Ang sinusunod natin dito is the plain view doctrine lang. Hindi natin makita yung loob ng sasakyan ay nakikiusap lang tayo mabuti sa ating mga motorista na buksan yung kanilang bintana. Dagdag pa rito, nagpaalala ang pulisya sa ilang SOP sa mga checkpoint. Kailangan may malinaw na karatula na isang checkpoint ang isinasagawa ng pulisya roon. Kailangan din daw maliwanag ang pwesto ng checkpoint. Kailangan naka-uniforme at may nameplate ang nagche-checkpoint. Hindi rin pwedeng ipasok ng pulis sa kanyang ulo o kamay o anumang bahagi ng kanyang katawan sa loob ng sasakyan. At hindi pwedeng puwersahin ng motorista na buksan ang kanyang sasakyan para mahalughog. Wala naman umalma sa mga nakausap naming motorista. Okay to, sir. Ha? Okay to, Okay sir. sa inyo? Okay po ito. Kahit may abala? Ay, yung abala, natural lang yun, sir. Mas maganda yung safety natin lahat, sir. Sa NAIA, naka-alerto rin ang PNP Aviation Security Group. Pinakaiingatan ng pulisya ang mga matataong lugar tulad ng airport na maaaring maging target ng terorismo. Pero paalala ng mga otoridad, business as usual lang at huwag matakot. Nananatili namang normal ang dagsa ng mga pasahero. Hopefully, if it sorts out the situation down there, then good. Well, the Australian government has advisories about Mindanao to say don't go there, do not travel. So I adhere to that advice and I wouldn't go there anyway, even to Davao. Ivan Mayrina, GMA News.